Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng pinakamalaki at kauna-unahang hyperscale data center sa bansa. Ang detalye sa balitang pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Paglapag ng kamay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa umiilaw na cube na ito, agad na sinimulan ang countdown. 1, 2, 3. With that, Vitro Santa Rosa Data Center is now officially launched. Ang Vitro Santa Rosa na binuksan kaninang umaga ay isang hyperscale data center. Malaking pasilidad ito na maaring paglagyan ng mga datos at impormasyon. Parang warehouse yan. Ngunit, imbis na yung mga gamit ang naka-storage doon, instead of boxes of products, we store digital information, such as emails, videos, business records, government files, even the apps on your phone. It keeps everything running safely and securely 24 hours, 7 days a week. Suportado rin ang hyperscale data center ang cloud computing, paghahatid ng software at serbisyo gamit ang internet. Naglalaman din ito ng artificial intelligence o kakayahan na tularan ang pag-iisip ng tao para mapabilis ang pagresolba ng problema o paggawa ng mga komplikadong task. Nasa 50 megawatts ang kapasidad ng data center, konektado sa cable network ng isang malaking telco company, kaya umaabot ang serbisyo sa Asia, Amerika at Europa. Ang ibig sabihin, tiyak na lalaki pa ang potensyal ng Pilipinas na maging digital gateway sa mundo at makapaghikayat ng mas maraming technology investors o negosyante na mamuhunan sa Pilipinas. It stands as proof that the Philippines is future ready for the digital realm. There is some work left to do, but we are ready to do that work so we can be an equal player in the world of data and data processing. The inauguration of VSR signaled the country's readiness to attract the world's largest technology companies and showcase our regional competitiveness in the digital space. Itinayo ang Vitro Santa Rosa sa probinsya ng Laguna na refleksyon ng pagsisikap ng pamahalaan na itaguyod ang regional development o pantay-pantay na pag-unlad sa mga rehiyon sa bansa. Kasabay ng pagtatatag ng Vitro Santa Rosa, huspusan ang pamahalaan sa pagtatayo ng mga digital infrastructure. Noong April 2024, inilunsad ang National Fiber Backbone Phase 1 na magpapabilis sa internet speed sa buong bansa. Kasalukuyan, papalo na sa 11 milyong mga online user ang nakapagbenepisyo mula sa libreng public internet access program ng pamahalaan. Siniguro naman ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang pagpapabilis sa mga energy projects para masiguro na mapibigyan ng sapat na kuryente ang mga data digital infrastructure. The Filipino student who studies and conducts research online, the small business owner who relies on social media and e-commerce, the Filipino worker who lives far from his or her family, counting on technology to bridge that distance. This technological infrastructure strengthens connection, not just digitally. It ensures that innovation fosters connection, brings opportunities, and uplifts lives. Mula ika-56 na pwesto sa Global Innovation Index ranking ng Pilipinas noong 2023, umabante sa ika-53 ang Pilipinas nakaraang taon. Salamin ito ng pagsisikap ng pamahalaan na paunlarin ang sektor ng teknolohiya at ekonomiya ng bansa. Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.